Hello Hoopstar basketball fans! Welcome back to our channel. Shoutout ko lang mga ka-Hoopstar family nating walang sawang sumusuporta sa akin. At sa mga bago pa lang, pakibisita lang po sa ating YouTube channel at pakihit ang subscribe button para po sa suporta mga ka-Hoops. At paki-follow at share ang mga video ang aking ina-upload sa ating Facebook page, Hoopstar Basketball. Kaya tara, usap na tayo! Ang video ang ating pag-uusapan ay sa kung anong magiging sitwasyon sa all-star player ng Portland Trail Blazers na si Damian Lillard sa kanilang maagang pagbabakasyon sa liga at ang 5 NBA teams na nag-aagawan sa kanya sakaling pumasok ito sa free agency at lalayasan niya ang kanyang kupunan next season. Matapos ang nakakadismayang season ng Portland Trail Blazers ngayong season na to ay tila ba nagpahayag na ang kanilang all-star player na si Damian Lillard na tila ba handa na niyang lisanin ang kupunang kumuha sa kanya bilang 6th overall pick noong 2012 NBA Draft dahil 4 na beses na itong nalaglag sa first round pa lang sa kanyang 5 taon na paglalaro sa postseason. Si Lillard ay may average ngayong season na 28.8 points, 7.5 assists, 4.2 rebounds na may 39.1% na tira mula sa labas at career high na 10.5 attempts sa 3-point lane kada laro. Dinala niya ang kanyang kupunan ngayong season na ito na may 42-30 win-lose record. At number 6 seed sa Western Conference kahit wala masyadong tulong sa kanyang kakampi na sina CJ McCollum at Jusuf Nurkic dahil sa mga injury at kahit may average na 34.4 points, 10.2 assists at 4.2 rebounds sa kanilang serye laban sa Denver Nuggets ay muling nalaglag ito sa unang round. Daan upang ang kanilang head coach na si Terry Stotts at ang management ng Blazers ay maghihiwalay ng landas. Kahit paulit-ulit na sinabi ng management ng Blazers na hindi nila bibitawan ang kanilang ace player, ay di mo rin masisisi ang 5 NBA team na gumawa ng hakbang para makuha ang serbisyo ni Damian Lillard sa off-season. Ito ang 5 NBA team na nagnanais na makuha ang nag-iisang Dame time ng NBA. LA Clippers, sakaling masilat na naman ang kampanya ni Kawhi Leonard at Paul George patungong kampyonato, ay handang-handa di umano ang management ng Clippers na buwagin ang kanilang tambalan. Ang matunog na pangalan na pwedeng i-offer ng Clippers ay ang 31-year-old forward na si Paul George. Malaki ang pwedeng ibigay ni Paul George sa RFP City kung siya ang hahalili sa kanilang kupunan bilang first option. Dahil bukod sa wing player ito, may dissenting average naman itong dala para tulungan si CJ at Nurkic para buhatin ang kanilang kupunan patungong NBA Finals. Subalit, kung ang management ng Blazers ay handang bitawan ng kanilang franchise player, plano nilang ipalit sa batang player kasama ang mga first round pick sa susunod na 6 na taon. Pero mukhang malabo na itong mangyari dahil ito ay pinamigay na nila sa OKC Thunder. Boston Celtics, ang kupunan nakakatalaga lang ng head operation of basketball na si Brad Stevens ay gagawa ng unang hakbang bilang isang general manager para kumbinsihin si Damian Lillard na sumama sa kanilang kupunan para tulungan sila Jason Tatum at Jaylen Brown para ibalik sa championship contender ng East ang Boston Celtics. Pero hindi ito magiging madali para kay Stevens dahil si Kemba Walker ang center of trade option ng kanilang prangkisa sa darating na off-season dahil sa injury na nakuha ngayong season ni Walker at ang natitirang 37.7 million sa kanyang kontrata sa Celtics ay mukhang tatanggihan ng Blazers ito dahil hindi sapat ang kalidad ni Kemba Walker sa all-star level ni Lillard ngayon. Pero baka sakaling maging interesting ang trade kung bibitawan ng Celtics si rising star Jaylen Brown. Los Angeles Lakers, ito ang isang team na may kakayahang makuha ang serbisyo ni Damian Lillard. Si Rob Pelinka ay may piyasa upang dalhin patungong Lakers ang clutch player ng Blazers, si Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope at ang first round pick ng New Orleans hanggang 2024 ang pwede nilang trade offer. Kahit sinabi pa noon ni Lillard na ayaw niya sumama at bumuo ng isang super team, ay pwede magbago ang kanyang isip dahil malaki ang kanyang potensyal na makaapak ng NBA Finals kung sasama siya kina LeBron James at Anthony Davis. Kung sakaling matuloy ang usaping ito, napakalaking impact para sa Lakers si Lillard pero sakit sa ulo ng Blazers at sa ibang kupunan ang triyong ito. New York Knicks, sinabi noon ng management ng Knicks na hindi sila kukuha ng matandang point guard sa off-season. Pero ibang usapan na kung si Damian Lillard naman ang kanilang makukuha. Subalit, napaka-imposible naman kung hindi hihinging kapalit ang mga batang player na sina RJ Barrett, Mitchell Robinson, Obi Toppin o kaya Emmanuel Quickley para sa kanilang franchise player.
Sa gagawing trade scenario ng Blazers para sa mga batang players ng Knicks ay malaking kawalan para sa Knicks kapalit ang isang 31 manlalaro. Pero kung dalawang batang player at samahan ng mga future picks ng Knicks ay patas na ito kung maiisipan ng Blazers management ang mag-rebuild na wala si Damian Lillard sa kanilang kupunan. Salamat mga ka-hoops sa iyong pagantabay sa video na ating napag-usapan. I-comment nyo lang ang iyong suggestion patungkol sa videong ito at aking babasahin sa aking susunod na mga video. That's it for now mga ka-hoops. Hoopstar Basketball signing off.